Mitsubishi Delica Quadrado 4x4. Isa rin ba sa pinangarap nyo to magkaroon ng mga ganitong klaseng wagon type? O itong ganitong Space Gear Delica na bilugan na siya at captain seats ang upuan. 4x4 din ito. O itong pinakabago nila na Mitsubishi Delica MPV. Pero saka na natin pag-usapan niya mga paps, dahil may bago at posibleng lumabas dito sa Pinas. So ito, kung ikaw yung tipo ng tao o pamilya na mahilig mag-outing o mahilig pumunta kung saan-saan o kung saan nabuti ng gabi doon na lang matutulog, adventurous ba kumbaga? Yung tipong ang gusto mo may unat din ang paa mo kapag natutulog sa gabi. Maluwag o spacious ang bagahe. So ito, naglabas sa Mitsubishi ng bagong Mitsubishi Delica Mini. Na alam naman natin na kapag Delica, premium na premium, pwede mong idala on and off-road. Depende sa paggagamitan, nababagay sa ito kahit sa mo idala. Kaya naman na Mitsubishi ay naglabas ng Mitsubishi Delica Mini na abot kaya ng bulsa. At syempre, hindi porket abot kaya ng bulsa ay wala natong special features na gaya ng iba at ng mga modelong sasakyan na lumalabas na ngayon. Pero sa totoo lang, ang minivan na ito ay meron siyang special features na hindi mo makikita sa iba, gaya ng 4x4, traction control at marami pang iba. At ginawa itong konseptong minivan na ito para sa pagiging defendable na halos kaparehas lang ng features ng kalalabas ng kanyang big bro na Mitsubishi MPV na mayroong aggressive front-end look, spacious at powerful engine at compact design. At kung susumahin natin, may halin tulad din natin ito sa mga SUVs na mayroon siyang spacious design sa interior, spacious design para sa mga baggage at luggage natin. Swakto o perfect eka nga, pang adventure, pang camping o pang araw-araw ninyong gamit sa trabaho. Dahil ito ay compact ang design, saktong-sakto, pwedeng isingit kahit sa traffic. Hindi mataas, hindi mababa, sakto lang. At may pamimilian tayong iba't ibang klaseng kulay. Kung nakakita na kayo ng Suzuki Every Wagon, kasi dito sa atin sa Pinas meron na yan, para lang tayo magkaroon ng idea at ma-visualize kung anong itsura o gaano kalaki ba talaga ang itong Mini Delica na ito. At habang nire-review natin itong Delica Mini na ito, front end pa lang ako nang humaling na kaagad kasi makikita mo naman sa bumper pa lang niya premium na sa presyong abot kaya. Mamaya i-reveal natin kung magkano expected price o unit price nito pagdating sa Pinas. Kasi ito, mas maintindihan natin mga paps, ang size ng goma nito para sa 4x2 variant ay kasing laki lang ng goma ng Mirage G4 na R15. Mas malaki ng hamak sa mga 4x4 variant nila na may sa tire series na 165/60 R15. Tubeless na yan mga paps, 5 pintuan niya. Talagang disenyo nang galing talaga sa Japan. Makikita mo 'di ba mga dumarating dito mga Japanese cars, kakaiba ang design at talagang premium ang design nila na talagang mapapawaw ka. Ganito rin ito na meron siya napakaliwanag na ilaw sa gabi. Isama mo pa sa looks niya ng front and rear bumper skirt na napakaganda, napakapogi pag tinignan mo. Na talagang kapag binili mo to, wala ka na idadagdag. Kung meron man siguro napaka minor na lang yun mga paps. Dahil sa design niya pa lang, compact at ayos na ayos na. Ngayon, dumako tayo sa interior. Dito natin makikita ang talagang special features niya. Na meron siyang access sa manubela. Lahat ng klase ng kailangan mong access nandyan na. Syempre, as we all know, Japan technology, nandyan na lahat. Inisip na nila ang gusto mong mangyari sa sasakyan. Para na sa ganun ay nakafocus ka kapag nagdadrive. Isa pang special features nito, pagpapasok ka, itatapat mo na lang ang paa mo para bumukas ang pinto, di ba? Yun nga lang, pangtamad na nga nila. Ang minivan na ito ay may 4 na seating capacity. Waterproof ang kanyang fabric, hindi mababasa, syempre, napakaluwang ng luggage. Well, ginawa nilang ang 4 na seating capacity, o mapapansin ninyo, captain seat siya pag nakaupo ka. At reclinable pa ito, pwede mo adjust front and forward, back, pwede mo rin ilupi. Para sa ganun, makahiga ka na, may unat mo yung pa habang natutulog. At ngayon, lumipat naman tayo sa pinaka-paborito ko. Dito sa front dash, meron siyang 10-inch Android LCD display para sa stereo. Infotainment niya, may mga connectivity na rin siya para sa Apple CarPlay, charging port at USB connectivity para sa mga ibang gadgets. Since magandang infotainment system nito, pati speakers niyan, expect na natin maganda ang tunog. At syempre hindi magiging kumpleto ang ating biyahe o ang ating adventure kapag ka hindi ganun kalamig ang ating aircon. Kaya naman ang kanilang ventilation ay ginawang dual, meron sa driver, meron sa passenger sa likod, kaya talagang siguradong lalamigin ka, magja-jacket ka pa nga ng iba. At malamang sa malamang pumatok ito dito sa atin sa Pinas pag nilabas ngayong taong 2024, dahil kung kinukonsider mo ang pang-camping outdoor minivan, eto na yun, saktong-sakto mga pa. At para nga dito sa ating 4x4 variant,
nakita nyo yung series ng gulong kanina, mas malaki kumpara doon sa 4x2 variant niya. At syempre sinamahan pa ng napakagandang steering at ang rack and pinion para panatilihin niyang panata at stable ang handling natin sa manubela. Isama mo pa ang magandang suspension na kinarga dito sa Delica Mini na ito para sa mas maganda at smooth na biyahe. Mapa off and on road ka man para sa 4x4 variant. At meron din itong isa pang special features na meron siyang grip control and hill descent. Mga bagong teknolohiya na talagang maaasahan natin sa ating pagmamaneho, lalo na kapag tayo nadadaan sa madudulas na kalsada gaya nito, para sa mas ligtas ang kampanteng pagmamaneho, na pwede mong gamitin ang ganitong klaseng teknolohiya kahit saan ka man dumaan. Maputik, madulas, mabato, matubig, pwede. Lalo na kung madulas o matubig ang pababang kalsada dahil para doon ito ginawa. At ito pang isang matindi mga paps, ang MI Pilot. Ang ibig sabihin ay Mitsubishi Intelligent Pilot, na kung saan pwede mo itong gamitin sa highway. At may active safety technology rin na pwede mong gamitin kapag ikaw ay nagkukruising para siya magdadrive ng kusa para sa iyo. Pinapanatili nito ang panatag na paglalayag sa highway at gumagamit din ito ng same lane driver assistant technology para maiwasan ang anumang sasakyan na biglaan na lang na sumisingit kung saan man kaliwa o kanan. Ang MI Pilot ay gumagana sa pamamagitan ng front and rear camera at isang radar detect system na kung saan madidetect nito ang mga nasa harapang sasakyan kung ito'y malapit na, sa pamamagitan ng pagtunog o ng vibration sa mismong driver seats. At syempre hindi mawawala na kasama ng MI Pilot ay ang Adaptive Cruise Control System. Mapapanatili nito ang pagmamaneho o pagdadrive, paglalayag mo sa kalsada nang hindi ka nakaapak sa gasolina. Isama mo pa ang Active Safety Technology na isa rin nitong safety features para nang sa ganun ay ang ating paglalayag sa kalsada ay ligtas. Isa pang additional safety technology ay ang Forward Collision Mitigation System. Sa pamamagitan nito, masisense na niya kaagad kung meron tayong collision o possible collision na mangyayari sa ating harapan habang nag-drive o may tumatawid sa kalsada na hindi natin napapansin. Na automatic kong humihinto para nang sa ganun na hindi na mauwi sa anumang disgrasya. At sinamahan pa yan ng Emergency Assist for pedal misapplication, gaya na nangyayari noong nakakaraang panahon na kung saan ay mayroon tayong napapabalita at very rampant na SUA, yung tinatawag nilang sudden unintended acceleration. Dito may iwasan na natin yun. At isama pa natin itong isa sa pinaka-importanting feature nito ay ang traffic sign recognition system, na kung saan mare-recognize nito ang mga traffic signs, pedestrian lanes at traffic lights at iba pang mga traffic signs. At meron pa itong leading car departure notification na kung saan nagpapaalala na kung may sasakyan na kahinto na bigla na lang aarangkada. At gaya nga namang nabanggit natin ng mga special features, ito pa ang pinakamalupit. Dinagdagan nila ng lane departure warning para nang sa ganon para sa mga driver's attention alert. Ngayon, makikita natin kung paano natin mangyayari kung meron siyang prediction forward collision warning. Mga teknolohiya na added safety features para sa isang minivan na makakatulong at sobrang laking tulong para sa mga drivers at pasahero nito. Pagkatapos nga dyan sa exterior design, interior design at safety features, dito naman tayo lumipat sa makina. Ano bang meron ito? Ang makina na ito ay meron siyang 660cc 3-cylinder natural aspirated engine na kung saan ay meron siyang turbocharged intercooling system na kung saan pinalalamig ang makina na nanggagaling sa intake. Mas malamig, mas maganda ang performance ng makina para sa mas improve at mas magandang combustion ng ating makina. Siyempre, mas matipid ang konsumo sa gasolina, na yan ang hinahanap ng karamihan. Ang compression ratio nito ay 12.0, diba? Makikita natin, ang bore naman nito ay 62.7 mm. At ang transmission naman nito na CVT ay gumagawa ng maximum output na 52 horsepower at 6,400 RPM at may maximum torque na 64 to 100 Newton meter at may average speed na 140 km per hour. San ka pa? Andyan na lahat. Matipid, hindi ganun kalakas pero hindi ganun kabagal, saktong-sakto lang. Pang adventure, pang pamilya o pang daily driven mo, pwede, di ba? Mitsubishi Mini Delica Active Tone Style. Kung adventurous ka o sobrang active ng iyong pagkatao, pasok na pasok para sa ito pang pamilya. Pero teka muna, magkano nga ba ito nagkakahalaga? Ang 4x2 variant, ang expect natin ang presyo ay dadako sa 687,982 pesos at sa 4x4 ay nagkakahalaga ng 853,661 pesos. Yan ang expected price para sa 4x4 and 4x2 variant natin sa Pilipinas. Mura na yan kung tutusin sa lahat ng nabanggit nating special or safety features
pwede na yan. At syempre, dating gawin mga paps, kung nagustuhan nyo itong video natin para sa araw na to, please like, comment, share, and subscribe, and Papi Power!